Dugunang ginagawang tulay sa South Korea, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad habang tinaguriang Doctor of the Poor magiging kauna-unahang santo mula sa Venezuela. Para sa sentro ng balita, narito si Joy Salamatin. Ito ang lagay ngayon ng isang under construction na tulay sa Cheonan City, South Korea na gumuho Martes ng umaga. Batay sa ulat, hindi bababa sa 4 na manggagawa ang nasawi, habang nasa 6 naman ang napaulat na sugatan sa insidente. Ayon sa otoridad, mabilis ang naging responde ng kanilang rescue team kaya't agad ring natagpuan ang 10 pang trabahador sa site. Ayon kay Ko Chung Man ng Anshong Fire Station, kasalukuyan umanong nag-ooperate ng crane ang mga biktima nang bumagsak ang 5 steel beams sa isinasagawang bridge connecting sections. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente, lalo na't sunod-sunod ang napapaulat na construction accident sa kanilang bansa. Batay sa datos ng South Korea's Labor Ministry, 598 industrial workers ang nasawi noong 2023, kung saan halos kalahati ay mula sa construction sector. Umaasa si Mexico President Claudia Sheinbaum na magiging positibo ang pinaplanong trading agreement ng Amerika sa kanila. Kasalukuyang nasa Washington ang mga opisyal ng Mexico para sa ilang bilateral talks. Matatandaan na isa ang Mexico products sa binantaan noon ni President Trump na papatawan ng mas mataas na taripa na kalaunay ipinagpaliban ng 1 buwan. Ayon kay Sheinbaum, inaasahan niya na bago matapos ang linggo ay magko-close deal na rin ang usaping ito sa US, kung saan posible rin na mag-initiate ang Mexico ng phone call kay Trump kung kinakailangan. Sa Venezuela, sa unang pagkakataon, isang Venezuelan physician ang nakatakdang kilalanin ng Vatican bilang bagong santo. Siya si Dr. Jose Gregorio Hernandez, na tinaguri ang Doctor of the Poor, lalo na noong Spanish flu era. Nabatid na higit 1 siglo na noong namatay ang nasabing first Venezuela saint dahil sa car accident. Taong 2021, nang ma-beatify siya bilang santo, matapos ang umano'y milagrong paggaling ng 10 taong gulang na bata na binaril sa ulo noong 2017. Nabatid na kamakailan lang, inaprubahan ni Pope Francis ang canonization ni Hernandez habang nagpapagaling ang Santo Papa sa kanyang hospital bed bunsod ng pneumonia. Itatakda rin ang isang special mass para sa official na nitong mapabilang sa mga bagong santo ng simbahang Katoliko. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.